Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging masunurin, dadalhan ko kayo ng mansana sa tubas. May candy at chocolate, peras, kastanyas na marami. Sa araw ng Pasko, huwag nang malulumbay, ipagdiwang ang araw habang nabubuhay. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay mahal sa akin. Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Merry Christmas, maligayang Pasko. Grabe, ang bilis po ng panahon. 48 araw na lang, Pasko na. Grabe mga ninong at ninang. Onting araw na lang po ang dahilan para kayo ay makapagtago sa mga inaanak. Charot! Joke lamang po, wag nang taguan. Mabigyan po ng aginaldo ngayong Disyembre. Ngayon pong malapit na ang Kapaskuhan. Ayaw nating nalolos ang ating mga ninong at ninang. Siyempre, ayaw din natin na malos yung ating mga titulo ng lupa, 'di ba? Alam nyo yan, dahil kapag usapang affidavit of loss, sana hindi itong titulo ang nawawala. Kasi ang tanong natin, sapat na po ba ang affidavit of loss para makakuha po ba kayo ng bagong titulo ng lupa? Pwede po bang i-issue yan ng ANLI katulad po ng pag-request natin sa ating birth certificate, sa ating marriage certificate, o kaya naman death certificate? O pwede ba yun? Paano nga po pa-request nga po nung title namin? Pa-request po kasi nawala po eh. Submit ka affidavit of loss. O pwede ba yun? Ha? Ang sagot po, isang tumataginting na hindi. Ang sakit, diba? Bakit hindi, Attorney Cam? Nawala nung gagawin namin. Alam niyo po, ang ating titulo ng lupa, especially pag dumaan po yan sa torrent system, dalawa lang po yan. Isa, dalawa, kopya. Kanino yung mga kopya na yan? So, sa may-ari at sa Registry of Deeds. So kung kayo po ay, anong tawag doon? Sorry for the term, burara. Yung kung saan iniiwan yung mga gamit, tapos nakakalimutan kung saan naipit yung mga papeles. Kaya alam niyo po ba si Attorney Cam, love na love ko po ang nakaimbento ng Clear Book. Alam niyo ba yung Clear Folder Book? Ito po yung may mga leaflets na transparent na pwede mong isiksik doon yung mga dokumento na importante sa buhay mo. So, kapag nandun po nakalagay yung mga documents na importante, so hindi yan basta-basta mawawala. Diba? Tas, madaling hanapin. Kasi kung nasa loob lang niya ng brown envelope, ang hirap hanap, hagilapin mo pa siya. Pero pag nasa clear book, nandun yan. So, first page, ilalagay ko ang transfer certificate of title, o kaya naman original certificate of title, OP, original patent, o kaya naman CLOA, certificate land ownership award. So, first page pa lang yan. Ano yung second page? Siyempre, diyan ko ilalagay yung mga tax declaration. Tax declaration of real property. O pagkatapos, iba si land, iba yung kay building. Pwedeng back-to-back yan. At pagkatapos, yung mga ORs na binayaran mo ang amilyar ng property mo.
Doon pa lang makikita mo na very organized ka na at hindi mawawala yung mga importanteng dokumento. Although ang tax declaration, pwede mo yung hingiin, unlimited. Parang sa PSA, dun sa munisipyo, basta ikaw ang may-ari ng property. Kung hindi ka may-ari ng property, kailangan humingi ka ng SPA, Special Power of Attorney, para makahingi ka ng kopya ng tax declaration. O kaya naman, ikaw ang buyer ng property. So, may interest ka na doon. So, pwede na manghingi ka ng tax declaration. Total naman, kailangan mo yan kapag nagpa-transfer ka ng title, yung tinatawag natin na certified true copy ng tax declaration and tax clearance. Yung tax clearance po, ito po yung patunay na nabayaran po ang amilyar ngayong taon. Pag bumili ka ng property, kahit kahit Feb or April or June, mas maganda bayad siya buong taon. Mas better naman yun para advance na rin sa buyer, di ba? Kasi hindi natin alam kung kailan siya mag-aasikaso ng mga documents niya. May mga iba po saka lang sila nag-aasikaso pag meron ng pera, pambayad ng capital gains tax, tsaka mga documentary stamp tax. Ang pinaka-gist lang dito, tandaan po ninyo, once na meron kayong deed of sale at napanotarize nyo na po, tatakbo na po yung period niyan. So, within 30 days, dapat bayaran ng capital gains tax at kapag documentary stamp tax, on the 5th day, the following month ng execution ng deed of sale. So, dapat alam nyo yan, otherwise may penalty po yan. Yan pa naman ang gustong-gusto ng ating mga Bureau of Internal Revenue Officers, ang ma-penalize kayo kasi hindi, joke lang. Kasi hindi kayo sumusunod. Anyway, joke lang. Kasi dagdag naman po yun sa kita ng gobyerno. Pero yun nga, sinasabi natin para sa awareness din, para hindi na kayo ma-penalize. Kasi kung after ninyong magkabayaran, bayaran nyo naman po yung buwis na nakakabit dun sa property na yan. Sabi nila, attorney, bakit ba dalawa lang ang title? Okay? Tsaka bakit sa owner tapos sa registry of deeds lang? Okay. Pag ganito po na pinag-uusapan natin yung titulo ng lupa. Kasi kung halimbawa po na ipiprint yan ng maramihan, baka maibenta yung property sa kung sino-sinong tao, tama? Baka naman maisang layan sa kung sino-sinong tao, di ba? Ano yun? Paano kung hindi nakabayad? Yung mga nagbigay ng pera, nagluwal ng pera dahil nagsangla sa kanila. Ano ba to? Ba topic na lang? Kung ano kaya, o kaya yung ano ba yan? Anong tawag dito? Yung maiba panalo, maiba taya? So, hindi po. So, kailangan isa lang yan. Para kung makikipag-transact ka, ibebenta mo man siya, iko-collateral mo man siya, yan lang yung hawak mo. Para hindi mo maibenta sa iba, para hindi rin maisangla sa iba. Kaya kayong mga nagdi-deal, no? Bumibili ng lupa, make sure na kapag nabayaran po ang property, kaliwaan, bigay ang titulo ng lupa. Nagsangla, collateral, kaliwaan. Bigay ang inutang, ibigay ang titulo, no? Yung mga iba kasi kahit Xerox copy lang, okay lang. Lugi kayo doon. Kasi meron tayong alam na kung saan sinangla sa iba't ibang tao, nagtago na lang, hindi na nakabayad. Nung tinitingnan na ang property, nalaman nila, naku, 10 pala silang pinagsangla kasi Xerox copy lang ang binigay sa kanila. So, ang original nasa kanya pa rin. Kung gusto niya ibenta sa iba yon, baka maibenta niya pa. Pero ito ang pinakamaganda dyan. Para hindi niya maibenta sa iba, ang gawin ninyo, yung inyong usapang mortgage dahil may binenta tapos sinangla, ipa-annotate nyo doon sa kopya ng Registry of Deeds. Yan naman ang importante kung bakit may kopya ang Registry of Deeds. Para nandoon lahat yung history ng property. So kapag yan po ay nakakabit, naka-annotate, naka-encumbrance doon sa may title ng lupa, hindi po yan mabibenta. Bakit? Kasi kung ako po ang buyer, para ma-exercise ko ang due diligence, pupunta ako sa mga LRA extension,
Land Registration Authority Extensions Office sa mga mall para malamig-lamig. Doon ka kumuha para hindi ka ma-stress. Malamig, tas after mong hamahabang pila, kain ka lang dyan, no? Kasi pag pupunta ka doon sa mismong opisina, may mga opisina na malamig, may mga opisina na hindi, tapos ang haba ng pila. So, I appreciate yung mga LRA Extension Office natin, yung mga government offices natin sa mga malls, diba? So, eto na. Pagpunta mo doon, kukuha ka ng certified true copy ng title. Anyone, kahit sino po, pwedeng kumuha ng certified true copy basta meron kang TCT number. Okay? Bakit anyone naman, Attorney Cam? Para malaman nila kung ano ang history nung property na yon. So makikita nila doon, kahit na doon sa owner na property, ay yung owner na certificate of title, walang annotation, walang encumbrances. Pero dito sa may registry of deeds, meron siyang nakita, red flag agad yan. Pag binili niya pa rin yan, teka lang, hindi ka nag-exercise ng due diligence. Ang sabi ng batas, pag bibili ng property, exercise due diligence, kailangan kumuha ka ng certified true copy, makita mo kung ang property na yan ay clean title. Yan ang clean title, walang mga annotation, walang mga encumbrances, except yung mga encumbrances na right of way, ayan. So, ganun po, no? Makikita mo yan, yung history ng property. Now, ano pa ang isang due diligence na dapat mong gawin? Pupunta ka po dun sa lugar at titignan mo kung sino ang nakatira o kung sino ang nagpo-possess. Sino ang nakaposisyon doon sa naturang lupa o property na yon o building na yon. Dahil baka naman, merong mga ibang nakaposisyon, yung pala nagre-renta. Okay? Binenta sa'yo, pero meron silang contract of lease na 1 taon, nakaka 3 months pa lang sila. So, hindi mo sila pwedeng paalisin. Dahil, valid yung kanilang kontrata, especially kapag notarized yan. So, anong mangyayari? You have to respect the contract of lease, yung prior contract before your deed of sale, at mag-aabang ka na matapos yun. Unless otherwise, ayaw mong bilhin, ayaw mo, kating-kating ka na, hanap ka na ibang property, so wag mo siyang bilhin. So, yung mga ganong scenario, due diligence po yan. O kaya naman, pagpunta mo dun, merong mga illegal settlers, no? Ang nakakalungkot lang, kasi hindi mo sila pwedeng mapalis ng basta-basta. Hindi pwedeng ilagay mo ang batas sa iyong kamay. Yung magpapa-intimidate ka, threaten mo sila or whatever. So, dadaan ka pa sa legal na proseso at magpa-file ka ng ejectment case sa korte para mapaalis yung mga taong nandoon na nakatira doon sa property na nabili mo. Kung halimbawa may nakita ka na illegal settlers or may umuokupa na hindi talaga may-ari, kung ayaw mong dumaan sa mahabang proseso or tedious process o kaya naman yung a-attend ka, of course, sa mga hearing, hindi mo siya bibilhin. So, yan yung mga tinatawag natin na due process, no? So, sabi natin, attorney, sapat na ba yung affidavit of loss para ano lang po? Para mapalitan yung title, no? Kasi kung halimbawa, 'di ba, sa mga lost passport, pag nawala yung passport mo, issue ka affidavit of loss. Di mo na makita saan mo nalagay, nakalagay doon, yung nang insidente, kung paano mo nalaman, paano mo na-discover na nawala yung passport. Ganon din yan sa mga IDs, o kaya yung mga nawawala, anything na nawawala. So, affidavit of loss po yan. Pero pag nawala yung PSA birth certificate mo, huwag ka na mag-affidavit of loss, kuha ka na lang sa PSA. Ano yan? Unlimited. At buti na lang, no, kasi dati kada pasa mo sa mga agency, sa mga government agencies, kinukuha nila original, di ba? So, request ka ng request, ang mahal naman, 300 plus, di ba? So, mas maigi na yung Xerox lang, buti na lang, natigil na yun. Kasi, pipilahan mo ng 1 araw para makakuha ka ng PSA.
Tapos pagdating doon, kukunin yung original. Pag kinailangan mo, pipila ka na naman na isang araw. So, sa mga government agencies, kailangan lang nila makita yung original tapos yung photocopy. So, i-compare nila kung pareho ba. Okay? Gandang gabi po kay Teresita Atienza, Joy Garimbao. Paano kung, eto na, pag-usapan natin to Teresita. Paano kung may nakakuha at nagtago ng titulo na isa lang siya sa may-ari? Ito na. Ito yung mga, alam ko to Teresita, yung mga magkakapatid na nakapangalan sa tatay at nanay. Tapos, pinatago kay panganay o kaya kung sinong paborito o kay bunso. Tapos siya na may-ari ng, may hawak ng titulo at ayaw na ilabas. Nawala na daw. Ay, kaya sabi ni Teresita, dapat isa lang ang kopya ng titulo. Ayan. Ito maganda rin to. Ang gagaling ng question ng mga to kay IL. Papaano po yung napanalunan sa bidding sa National Home Mortgage Finance Corporation? Is that a clean title? Pag-usapan natin yan. Shout out muna tayo. Isang magandang gabi muna sa mga nanonood sa atin via social media. Search nyo lang po sa Facebook. DZRH News at saka DZRH News Television. Sa YouTube naman po, DZRH TV 4K live stream. Josephine, Jerry, nakikinig sa atin. Ivy, Miss Grace, Anthony Abrenica, and Tausi. Paano po? Ito na. Kung isinangla sa akin ang titulo ng mahigit na 6 na taon, may habol pa ba ako sa pinautang ko? Sasagutin natin lahat yan sa pagbabalik po ng DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po, ako po si Attorney Cam. Oras po natin 3 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Pilipinas, ang oras po natin 1 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Kasama pa rin sa DZRH Usapang Legal. Yours truly, ako po si Attorney Cam. Ito ang question, no? Papaano po kung may nakakuha at nagtago ng titulo na isa lang siya sa may-ari? Parang ganyan yung feeling, no? Yung nakapagtago ng titulo, parang panalong-panalo na, no? Paldo, sabi nga nila. Ano ba yan? Ito po yung mga nangyayari kapag halimbawa po, no, yung mga magkakapatid, naggugulangan. 'Di ba? Nakakalungkot pero ganun talaga, no? May mga iba na dahil napag-iwanan po ng titulo, okay? Namatay mga magulang sa kanya po, o kaya pumunta na ibang bansa, sa kanya po in-entrust yung title. Pag namatay, hindi niya nilalabas. Itinatago niya, 'di ba? Bakit? Tapos may mga iba mas malulupit. Napapalipat pa sa pangalan niya. So anong gagawin natin, no? Yung mga kapatid na napagkaitan ng share nila doon sa property. Tandaan nyo, pag walang last will and testament, wala namang utang na naiwan, ano yan? Equal ang hatian ng mga magkakapatid, ng mga legitimate heirs. So, anong gagawin nyo, no? Napatransfer sa pangalan niya, dati nasa pangalan ng parents niyo. So, meron naman tayong, tawag dito, parang tracking ng mga paper niya. So, may paper trail yan. May mga pinasa po yan na mga dokumento sa Register of Deeds. At makikita nyo doon kung dinaya ba ang mga pirma ng tatay ninyo. Anong document? Ano yung deed of conveyance? Paano napunta sa kanya? So, it's either dinonate ba ito ng parents nyo habang buhay pa sila? Kung nagkaroon ng deed of donation, tas yung date iba, namatay na, tas nagkaroon ng deed of donation, halatang-halata na dinaya yung pirma no? Paano sila nakapirma? Namatay na nga. Right? Yung pala, may mga ibang senaryo, matagal nang nag-deed of donation, pero hindi pinanotaryo. Late na pinanotaryo, namatay na paano mo manonotaryohan yun? Kung hindi mag-a-appear yung nagbigay ng deed of donation o yung nakapirma doon sa deed of conveyance, deed of donation, na ito ay sinay niya freely
and voluntarily. So, ibig sabihin baka maaari nagkaroon ng fraud, ng panluloko, no? Maaaring nagkaroon ng falsification of documents, no? Ginaya ang pirma ng mga magulang para mapalabas na ibinigay sa kanya at maitransfer niya ang title doon sa kanyang pangalan. Yun ang masaklap na katotohanan, di ba? Okay. Paano kung wala? Tinatago lang talaga. Ayaw niya lang pong ipakita. Gusto lang niya na nasa kanya. Tapos dinideny niya na nasa kanya. Ito naman masasabi natin sa nagtatago, no? Tago-taguan, maliwanag ang buwan. Nagtatago ng mga title. Tapos ikaw ay isa lamang na may-ari nito. Dahil by virtue of law, nung namatay yung parents nyo, nakuha ninyo yung property ninyong magkakapatid. Okay? So, isa ka lang sa may-ari. Kasi, dapat kayo magkakapatid yan na may-ari. Hindi mo siya mabibenta ng buo ng ikaw lang. Ayan. Tandaan nyo yan, ha? Halimbawa, magkakaroon ng deed of sale. Hanap kang buyer. Benta ko to, may title ako. Yung mga buyer beware. Kapag you're dealing with one of the heir, hindi may-ari ng property, and then you learned and you found out napatay na pala sila. So, due diligence. Tanong mo, ilan ang anak? Okay? O ikaw, may SPA ka ba ng dalawang kapatid mo na nagsasabi na they are allowing you, they are authorizing you by virtue of special power of attorney na mag-execute ng deed of sale on their behalf at mag-receive ng payment on their behalf regarding sa property na yan. So, hindi mo siya mabibenta ng buo. Pero kung ang katanungan ay mabibenta mo ba ang share mo? And the answer is yes. So, pwede mong maibenta yung property pero yung share mo lang. So, kung ang property nyo ay 300 square meters, ang lote ay ang magkakapatid ay 3, tas walang improvements, meaning to say walang building or whatever. So, ang gagawin mo, pag nagbenta ka, yung 100 square meters, assuming na 3 kayo magkakapatid, yung share mo lang na 100 square meters ang nabenta mo. At ikaw na bumili, ay yun lang ang nabili mo. Hindi mo nabenta yung buo. Ay nabili yung buo. Kasi wala siyang kakayahan na mabenta yung buo. Share niya lang. At kapag nalaman ito ng mga heirs, meron silang right of redemption na makuha ulit yung property, bilhin sa'yo yung property at mabalik sa kanila. Okay? So, meron ganon. Pero, may option din si buyer na bilhin sa natitirang dalawa yung share nila. Okay? Pag hindi nila in-exercise yung right of redemption. So, yung share nila bibilhin para makuha niya yung buong 300 square meters. Kasi kung halimbawang 100 square meters lang, syempre ipapasubdivide niya pa yun. Diba? So, hindi pa sila nakapili. Kanino ba dito yung gitna? Yung nasa gilid sa corner lot o yung nasa katabing bahay? Syempre, swerte pag corner lot. O, paano yun? Wala pang designation. Mag-ano pa sila? Magja-jack and poy pa sila. O kaya, bubunutan pa sila kung kanino yung property na yon. So, ganun po, no? Hindi mo mabibili ng buo. So, every time na makikipag-deal ka sa mga heirs, make sure na lahat sila ay unanimously nagkasundo, no? At pumirma doon sa inyong deed of sale. At hindi lang basta deed of sale ang inyong pipirmahan. Magkakaroon kayo ng extra judicial settlement of estate with deed of sale. Ibig sabihin, sinetal ng magkakapatid ang estate dahil ganun po, pag may namamatay na may-ari ng property, isettle ninyo. Okay? Pag sinettle ninyo, kanino ba? I-allocate man nila sa kanilang lahat? O dun sa isa lang sa kanila? Kung i-allocate nilang lahat, kanya-kanya. And then, nagkaroon ng another transaction, subsequent transaction, which is yung
deed of sale, okay naman yon. Pwedeng nakaseparate kasi yon, extrajudicial settlement of estate, tapos inayos nila, and then nakaseparate din si deed of sale. Pero pwede rin siya magkasama, extrajudicial settlement of estate with deed of sale. At doon, hindi nyo malalamangan ng BIR. Kahit pinagsama nyo yan sa iisang papel, dalawang tax implications pa rin yan. Kala nyo so ano yung tax implications na yon? Ibig sabihin, you have to pay the estate tax and then pay the capital gains tax. So ikaw buyer, dapat alam mo kung ano lang yung isi-shoulder mo. Baka pag nagkabayaran niya, bahala na si Batman yan Kanya-kanyang pulas ng yung mga magkakapatid, basta nabigay na, nakatanggap na ng pera. Doesn't matter kung ano pa yung mga requirements. Tapos yung babayaran. Make sure, kasi ikaw yung buyer, ikaw yung ma-interest na ilipat sa'yo yung property sa pangalan mo. Ma-title siya under your name. Wala ka, mabibilitan ka magbayad. Double tax ka ngayon. Naisahan ka ngayon. Ayan. So, walang masama kung kayo po ay mag-i-inquire, magkakaroon ng legal consultation sa mga abogado, especially sa mga lawyer na ang 40 po ay real property. Magkano lang naman po ang consultation? Tapos, kaysa yung bayaran mo yung dalawang tax, diba? Kung alam mo na may dalawang tax na babayaran, tapos kinonfirm mo dun sa seller, etong usapan natin, napakinggan ko kay attorney Cam. Tsaka nag-consult ako dun sa abogado. Dalawang po pala yan. Dalawang tax implication. Ikaw, estate tax nyo yun estate nyo yun Kayo magbayad. Or pwedeng ikaltas ko na lang. Kasi total naman 6% yun Ikaltas ko na lang dun sa babayaran sa inyo. Okay, yung capital gains tax dapat sa inyo rin yan. Kasi kayo naman nag-gain. Pero dahil mas binabaan ninyo, nagkasundo tayo, pwedeng ako na magbayad niyan. Or, pwedeng ikaltas ko na lang din ulit yan doon sa total purchase price ng property. So, lamang ang may alam. Diba? Pag ganyan. At mas maigi kung nag-consult na rin kayo sa abogado, siya na ang pag-draftin nyo ng extrajudicial settlement of estate with deed of sale. Okay. So, clear na yan Yung mga nag-aaway-away na magkakapatid, mga nagtatago ng titulo dyan, hoy! Labas nyo yan. Labas nyo. Okay. Another question. Paano po yung napanalunan sa bidding sa National Home Mortgage Finance Corporation? Is that a clean title? As far as the bidding is concerned, nagkaroon ng auction sale. Kasi yung mga title nila, yung mga naka-mortgage sa kanila, nasa kanila yung titulo. Right? So, kung nasa kanila yung titulo, of course, hindi nila matatansak yan ng basta-basta. So, nagkakaroon po sometimes ng National Housing Mortgage Finance Corporation na fair. So, ibig sabihin, meron po silang tinatawag dito, kung saan may date sila, At doon sa date nila, magkakaroon ng mga bidding, pipili ka doon sa listahan nila, hanap ka ng property, i-check mo how much. Merong nakalagay na amount, it's either i-bid mo siya ng mas mataas ng onte or lakihan mo. Kasi kung dalawa kayong bidder, naka-close envelope yan, hindi yan basta-basta makikita. 'Di ba? Kung ikaw ang nanalo, swerte mo. Pero double check kasi baka merong nakatira. Okay? Babalik pa tayo lang pampaalala. Diyan lamang po kayo. Magbabalik po sa Attorney Cam. Oras po natin 7:14. Dito pa rin yan sa DZRH, Usapang Legal. This time check is brought to you by AC. Balikan ko lamang po itong question na may kinalaman sa National Housing Mortgage Finance Corporation. So usually po ito po ay financial institution kung saan iko-collateral mo yung bahay mo, yung titulo nasa kanila, and then afterwards babayaran mo sila ng paunti-unti, parang bangko din, pag nag-amortize ka. O kaya naman
pag gumawa ka sa Pag-ibig. So, kapag hindi na nakabayad, so pino-foreclose na nila yan. And then nagkakaroon sila ng bidding. I-auction nila yan kung sino pinaka-highest bidder, yun po ang mananalo. Okay, clean title, no? Pero marami lang pong process, maraming proseso na documents na papapirmahan, if i-comply mo para ma-transfer po yung title sa inyo. So, ganun po yan. So, check nyo po. So, kunyari, National Housing Mortgage Finance Corporation, kailan yung date ng fair nila. Lalabas din po doon yung mga properties na available. You can check kasi nakalagay naman yung address. Pwede nyo puntahan. Tapos nakalagay din doon kung halimbawa with occupants or without occupants. Yung kinakabahan tayo sa with occupants. Kasi pag with occupants siya, ibig sabihin, mahirap, papaalisin pa, di ba? So, you have to file again sa court para sila ay legal na mapaalis doon sa property na hindi pagmamay-ari nila. O kaya naman sila yung, masakit dito, sila yung hindi nakabayad, di ba, no? And take note po, hindi yan automatic na magiging sa inyo. Dahil after the sale, magkakaroon pa po ng legal redemption na tinatawag. Right of redemption. Within 1 year, na makuha po ng may-ari yung kanyang property. So, binibigyan siya ng 1 year. After that, so, kung makakuha ka na ng certificate of sale, pwede mo na ilipat yung title sa pangalan mo. So, ganun po yun. Ang bidding nila, so, magsasubmit ka, magkakaroon ka muna ng online application, no? Tapos, isasubmit mo yung, lalakagay ko anong property ibibid mo at magkano ang ibibid mo. Tapos parang walang makakaalam niyan. Even yung mga naggagawa ng bidding, okay, yung mga officers ng nagbibid o yung mga staff ng mga National Home Mortgage Finance Corporation. Parang naka-separate lock yan. Tapos pag binuksan na nila at the day ng announcement of winners, makikita mo sa kanila kung sino yung pinaka-highest bidder. Automatic na may system sila na gano'n na, oops, tas naka-highlight pa, naka-yellow, highest bidder. So, yun na ang mananalo. Ang swerte mo kung ikaw ay walang kalaban. Pero usually, pag magaganda ang property, ang daming mga nagbibid. Maabot pa ng mga 15. So, ang kagandahan naman po doon, nakakabili ka ng mas murang property. Right? Marami tayong mga kilala na ganyan na nagbibid doon. At okay naman po, no? Basta dumaan sa tamang proseso. Okay? Ano ba isang question? Paano po kung isinangla sa akin ang titulo ng mahigit na 6 na taon, may habol pa po ba ako sa pinautang ko? Okay, kung gusto mong bawiin yung utang, pwede ka naman mag-file, especially kung small claims cases, no? File mo sa korte. Mabilis lang yan, summary hearing lang yan, papatawag kayo, walang lawyer yan. Hindi kami uma-attend sa ganyan. Nag-a-assist lang kami sa mga filing ng mga documents, pero hindi kami uma-attend during the hearing. Para mas mapabilis, no? Ang desisyon ng korte, ma-appreciate yung mga facts. Kasi pag may mga lawyer, parang sabi nila, pampatagal pa yan, ang dami pa nilang mga sinasabi. Totoo naman po yun. Pero kasi, syempre, pinoprotektahan namin ang kliyente namin. So pag ganun po, maaaring may chance ka na mabawi. Kung nasa inyo po ang titulo, pag nabayaran na, balik niyo yung title sa kanila. Ang problema, may mga iba po na parang akala nila automatic pag hindi nakabayad, sa kanila na yung property, which is mali po. Automatic ba na ikaw na may-ari? Of course not. Ang tawag po din ay pactum commissorium. At hindi po pwedeng automatic ikaw may-ari dahil the moment na isinangla sa'yo yan, mababa ang value na binigay nila kasi nangangailangan sila ng pera. It's just that hindi nila mabayaran. So, kailangan po kung ililipat mo siya, mag-extra judicial foreclosure ka. Hindi po pwedeng automatic. Punta ka ng Land Registration Authority. Lipat mo na sa pangalan mo kasi nag-fail, no? Yung nagsangla sa'yo ng pagkakautang. Tandaan nyo, pag nangungutang po, tas nang may collateral, mas mababa lagi ang value niyan. Okay? So, hindi po pwedeng automatic. Ginawa nyo ng business, nahihirapan nga yung tao kaya nga umutang. Alam niyo po, walang masama po
sa utang, basta kaya nating bayaran. At hindi tayo nakakalimot. At hindi lang tayo paggalit, talagang grabe tayo, pag siningil, grabe tayo magalit. Pero pag halimbawang mangungutang ka, ang bait-bait, no? So, ganun po. May mga proseso. Now, sa affidavit of loss, hindi po rin po automatic na pag may affidavit of loss ka, bibigyan ka ng title. Bakit? Dadaan pa po yan. So, magpa-file ka po ng petition for reissuance of title, no, certificate of title. Ibig sabihin, hihingi ka ng permission sa korte. Titingnan ng korte kung nawawala ba talaga ang iyong title. Baka naman binenta mo na pala, o kaya naman baka naman naisangla mo sa iba tapos sinabi mo lang, affidavit of loss nawawala po. So hindi, titignan po ng korte yan. At ang affidavit of loss ay isa lang po sa requirement para mapakita mo na nawawala talaga yung title, okay? So hindi siya automatic na parang PSA na kapag nawala ang title, hihingi tayo, mabibigyan tayo agad. So magpa-file ka ng affidavit of loss sa Registry of Deeds for the reissuance of title, tapos i-identify doon yung mga title number, tax declaration, and then pa-file mo sa court, no? And always ask yung lawyer. Pag mga ganitong may mga pleading na kailangan na, mga affidavit na kailangan na gawin, so you ask assistance from the lawyers. Lalong-lalo ng mga real property lawyers. Okay? Magandang gabi po. Teka lang, pahabol na greetings po. Shout out po, of course, kina Lynn Heron and Miss Irene Almodovar. Okay. Ayaw po magbigay ng CTC ang Register of Deeds. Need nila authorization from owner, pati copy ng owner's ID. Minsan takot din owner mag-release ng copy, madami kasing scammer. Correct. So, kung ako sa inyo, basta alam yung title, yung TCT, pwede po kayong kumuha ng certified true copy. Okay? Totoo ba to? Ayaw magbigay ng CTC? Hindi po totoo yan. Kasi po ano yan, kailangan lang po, mabigay nyo po yung TCT number, at saka po yung dahilan kung anong purpose nyo, ba't nyo gustong kunin. Kahit sino po pwedeng kumuha niyan. Hindi po yung pinagdadamot ng Registry of Deeds dahil ito po ay public document na para open po sa mga gustong mag-check ng mga property. The moment na yan ay na-notarize, public document po yan, no? Yung mga yung kanilang mga, of course, kailangan din po yung mga deed of sale nila. Yan. So, public document yan. So, itong CTC, makakuha ka within 3 days. 3 to 5 days. Yan. Mura lang din po. Mga around 200 to 300 yata po. Hindi ako nagkakamali. Magandang gabi, Aldos Villamater and Jov Sinogba. Naku, wala na tayong oras. Paano po kasi nangla ang mother title ng isang kapatid ngunit walang permiso sa ibang kapatid? At yung nagsangla kapatid lang. Yun yung sinabi ko kanina, yung bago tayo mag-commercial. Ang naibenta lang niya, isinangla, no? Ang naisangla niya lang yung kanyang share, hindi yung share ng iba. Okay? Miss Evans, good evening. Paano po kapag merong mali po sa tax declaration? May mga requirements po. Punta lang kayo sa munisipyo para i-correct yung mga details sa sa tax declaration. Okay? Meron po yung bibigay sa inyong requirements. Mga affidavits, saka mga kailangan yung mga dokumento. Pwede rin po kayong hingi na advice sa mga abogado kung paano po yung requirements ay masasabit ninyo sa mga munisipyo o kaya naman sa mga city, no, sa mga nag-i-issue po ng tax declaration. Okay. Babalik po tayo next week na. Abangan niyo po ako every Mondays, Wednesdays, and Fridays po. Attorney Campo. Meron po akong TikTok account, ATTYCAM. Pasensya na po kung hindi ako nakakapag videos ng marami dahil busy rin po ang Lola Bells nyo. Okay? Tuesday and Thursday, mapapakinggan naman po si Attorney Rina Seco. Susunod na po ang, syempre, usapang kalusugan naman pagkatapos ng usapang legal. Itong mga public service natin ay inihahandog natin sa mga kababayan natin na lagi nakatutok at gusto lagi lamang ang kanilang kaalaman pagdating sa mga ganitong bagay. Maraming salamat. Muli po ako po si Attorney Cam para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 7:29.